Natatakot na ang Five Elders kay Rox. Hero of the Marines Garp, respetado ni Rox. At gusto niyang maging pirata ang lolo ni Luffy. Grabe, sobrang tindi ng mga pangyayari sa chapter kung saan hindi na mapigilan ng Rox Pirates. At kahit nandito si Roger sa panahong ito, sinasabing walang duda na era pa rin talaga to ni Rox. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito sa full Chapter 1157 ng One Piece. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at pakilike na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. So itong chapter ay may title na The Legendary Bar. Parang lahat ng bagay sa panahong to ay legendary. Magsisimula ang kwento sa totoong pirate style na gawain. Yung tipong inaasahan mong ginagawa ng mga pirata sa kasaysayan. Siyempre, alam naman natin na ang Rox Pirates ay hindi mga santo. At dito, makikita natin silang tumatakbo dala ang perang ninakaw nila mula sa Foot Colony Temple ng International Philanthropy Federation. At itong perang ninakaw nila ay dapat para sa charity sana. Nagsisigaw naman ang mga tao dito at sabi nilang, pakiusap tumigil kayo. Donasyon yan para sa mga batang mahihirap. Pero parang binabaliktad ni Big Mom ang sitwasyon para hindi masyadong masamang tignan ang ginawa nila. Sabi niya, talaga lang ha? Kung totoo yan, bakit hindi pa nyo ito naibigay? Itatago nyo rin naman yan, di ba? At kung totoo nga na panloloko lang ang organisasyong ito, wala namang masyadong moral issue kung nanakawan nila itong mga manloloko. Since hindi rin naman makakarating sa mga batang mahihirap itong pera. Malinaw na sobrang dami ng kayamanang ninakaw ng Rox Pirates at malamang isa lang ito sa maraming beses na ginawa nila, gaya ng sa ipinakita ni Oda dito. Si Whitebeard at Kaido naman ay naiwan at nagre-request sila kay Wang Zi na ibaba yung lift dahil nasa underground pa rin sila. Iniutos naman to ni Wang Zi kay Shiki at sabi naman niya dito na nakalimutan daw niya sila. At imbes na tulungan, makikita natin dito ang kilalang description ng kanilang crew na laging may pagtatraidor sa isa't isa. Imbes na ibaba ang lift, bomba ang ibinato niya sa kanyang mga kasama. Ang iniisip niya, mas magiging malaki ang parte nila sa kanilang nanakaw kung mabawasan sila at tinawag pa niyang mga suckers ang mga kasama niya. Ang kulit lang kung kanino niya ginawa tong kalokohan. Kahit pa may konting sense yung reasoning niya na mas malaking parte nga naman for short term. Pero kung mangungupal ka, hindi dapat si Whitebeard ang tetestingin mo of all people. Sabi naman ng isang matanda dito, nakakainis. Alam ng mga hinayupak na to ang lahat tungkol sa atin. Ibig sabihin, alam ng Rox Pirates na corrupt at manloloko sila. May iba namang nagtanong, hindi ba nandito na ang army? May isa pang sumagot, palapit na sila. Sabi ng High Priest, hindi natin pwedeng hayaang makatakas sila. Kaya tinangka nilang isara ang templo. Habang naghahanda si Big Mom na wasakin to, bigla nating makikita ang kapangyarihan ng isang young Whitebeard at sobrang lakas nito. Nagsisigaw sila dito na lumulubog daw ang isla dahil sa lindol. At may isa ring nagsabi na paniguradong gawa to ng individual na yon. Even si Big Mom ay sinigaw ang pangalan ni Whitebeard habang tumilapon sila sa ere kasama ang iba pang Rox Pirates members. Nasira ang templo dahil sa nangyari at dito na natin makikita sina Kaido at Whitebeard na umaahon mula sa underground kasama si Silver Axe. Sabi naman ni Kaido dito na aminado siyang medyo naiinggit siya kay Whitebeard dahil sa hindi niya kayang gawin itong nagagawa niya. At sagot naman ni Whitebeard sa kanya na napakaangas nga kung iisipin nitong moment since alam na rin natin ang mga nangyari sa hinaharap. Mukhang interesado kang magkaroon ng kapangyarihan. Kung maghahanap ka man, dapat pumili ka ng maigi dahil habang buhay mo na yang dadalhin. At sumang-ayon naman si Kaido sa sinabi ni Whitebeard. Pero alam naman natin na sa huli, na sobrang astig ng nakuhang devil fruit ni Kaido at honestly, ito ang devil fruit na sobra akong naaangasan. Di katulad ni Kaido at Whitebeard, parang napuruhan nga si Silver Axe mula sa bombang tinapon ni Shiki sa kanila. At napatanong siya dito ng sino yon? Sino sa inyo ang nag-iwan sa amin doon? Kinabahan namang itinuro ni Wang Zi si Shiki. Lagi ngang nagkukupalan ang mag-rival na sina Silver Axe at Shiki at sobrang galit dito na sinabi ni Silver Axe na, alam kong ikaw ang may gawa nito Shiki. Parang tanga naman ang mukha ni Shiki dito habang nasa kanyang fake innocent face at sagot niyang, oh Ko, buti na lang nakaligtas ka. Napakakulit at nakakatawa din talaga itong karakter ni Shiki. Dagdag pa niya, sobra akong nag-aalala sa'yo. Na obvious namang kasinungalingan, pero malinaw nitong pinapakita kung gaano kagulo ang Rox Pirates at kung gaano sila sana kalakas kung nagkakasundo lang sila. Tinanong ni Rox kung anong ginagawa nila bago niya sabihing bilisan na nila habang naggugulpihan sina Shiki at Silver Axe. Habang kinoconfirm niya kay Ganzui na kung na-secure nila ang kayamanan, bigla namang sinabi dito ni John na tumingin sa dalampasigan si Rox. Dahil nandyan na ang Marines, tumawa naman dito si Rox at sabi pa niyang may mga bagong manghahamon.
Dagdag pa niya, nasa gulo nilang ito, hindi ito ang tamang oras para harapin sila. Dapat naghahanda na silang umalis. Then, sabi naman ni Whitebeard na tila napakabilis ng Marines at parang may nag-leak ng plano nila. Bukod sa gulo sa loob ng crew, mukhang may Marine spy pa silang kasama. Kaya lalo silang parang destined to fail kahit sobrang lakas nila. Then sabi ni Rox, bahala na. Wala na silang oras para tumakas at maghanda na lang sila lumaban. At tulad ng isang tunay na boss, ngumiti siya at nag-command ng ilubog sila at nakawin niyo lahat. Grabe ang galing ni Oda sa pagpapakita kay Rox na kasing epic ng inaasahan natin. At sa pag-usbong ng taon, nalaman natin na sa loob lang ng 2 taon mula nang mabuo sila, matindi na agad ang record ng Rox Pirates. 16 documented raids, 76 na barkong pinalubog, 14 na daungan ang nalusaw, at 5 bayan ang nawala sa mapa. Pati isang bansa ay tuluyang bumagsak sa mga kamay nila. 3 beses silang lumabag sa Article 18 ng International Law sa paraang walang precedent at 25 criminal records ang tahimik na binura. Sa gitna nito, makikita si Rox na nagpapakawala ng malalakas na haki shockwaves gamit ang sword slashes niya na sumisira sa mga papalapit na barko. Sabi ng narrator, kahit na ang magiging future pirate king na si Goldie Roger ay naglalayag din sa karagatan, walang duda na ang panahong ito ay era pa rin talaga ni Rox. Napakaangas ng statement na yon at sobra ang pag-hype nito kay Rox. Isipin mo, nandyan na si Roger na mamayagpag na rin sa sarili niyang paraan, pero si Rox pa rin ang nangingibabaw sa panahong ito. Then mapupunta naman ang eksena sa Enishi sa New World. Narito si Harold at sinabihan siya ng mga autoridad ng world government ng anong ginagawa mo? Umalis ka na rito, Harold. Sinabi rin nila na lahat ng bansang hindi kaanib ay itinuturing na lawless territories. Huwag mong intindihin ang mga taong nandito. Wala silang karapatan. Pero sumigaw si Harold, kalokohan yan. Hindi pwedeng basta na lang magdeklara ang world government ng ganyan. Pakawalan niyo sila. Tinulungan ng bansang ito ang Elbaf noong taggutom namin. Mula sa kabutihan ng puso nila, kaibigan namin sila at tagapagligtas namin sila. At sumigaw naman ang mga tao habang nakagapos, King Harold, tulungan mo kami. At malinaw na sinabi ni Harold ang intensyon niya, hindi kami aalis nang hindi namin na ibabalik ang aming utang na loob. Kung matatandaan nyo, noong tinulungan nila ang Elbaf, sinabi ni Harold na kung sila ay mangailangan din balang araw, tutulong din ang mga giants sa kanila. At sa puntong ito, malinaw na siya ay isang individual na may prinsipyo at tumutupad sa kanyang salita. At heto siya ngayon, tinutupad pa rin yon kahit nasalungat ito sa kanyang layunin. Dahil marahil ang pinakamalaki niyang layunin sa ngayon ay ang maging isang kaanib na bansa ng world government. Sabi naman ng agent mula sa world government, Harold, naiintindihan ko na ang Elbaf ay kasalukuyang pinag-iisipang maging member nation kung hindi ako nagkakamali. Kung makikialam ka para tulungan kami, iba yun. Pero kung tutulong ka sa isang bansa na hindi affiliated, lalo mo lang sisirain ang chances mo na maging miyembro. Napakatotoo, parang sobrang realistic nito. Parang yung mga organization sa totoong mundo na ginagawang pang-akit ang posibilidad ng membership para makontrol ang kilos ng mga bansang hindi pa miyembro. Pagkatapos, diretso niyang sinabi na huwag ka nang makialam, Harold, sabay baril sa isang babae na halatang inosente. Hindi na nakapagtimpi pa dito si Harold at sumigaw siya dito, mga hayop kayo. Hindi kayo tao. Medyo ironic na galing ito sa isang giant na may sungay. Pero gets naman natin ang ibig niyang sabihin. Mula sa kanyang barko, tumalon nga si Harold papunta sa barko ng world government. Hawak ang dambuhalang espada na ipanghahampas niya. Well, isa nga ito sa kung ba't kinakatakutan ang mga giants sa mundo ng One Piece. Nakakatakot ang ganitong senaryo. At as expected, kabaliktaran ang ipapakalat na balita sa buong mundo. Ang ginawa lamang ni Harold ay pagiging tapat at pagtatanggol sa mga kaibigang minsan nang nagligtas sa Elbaf laban sa kawalan ng hustisya at pati kamatayan. Pero sa headlines, kabaliktaran nga nito, King Harold exposed! Elbaf monarch sinks innocent battleship. Alliance with the world government revealed as a ploy. Siyempre, nang makita ito ni Rox, tuwang-tuwa siya. Tumawa siya at sabi niya kay Harold, kita mo, ganyan ang world government. Halika mag-inuman tayo sa Castillo, Harold. Kasalukuyang nasa Ida's Tavern sila ngayon. Pero sagot ni Harold, huwag kang hangal. Hindi ko hahayaan ng isang tao na may sobrang sama ng reputasyon na gaya mo na makatungtong sa mainland. Then sabi naman ni Rox, dapat nga talaga na sumama na daw ang Elbaf sa kanya. Sige na Harold, tigilan mo na yan. Hindi ko na matiis makita ka na nagmamakaawa sa world government. Di ko lang alam sa inyong pananaw. Pero para sa akin, gaya ng dati, may punto si Rox. Wala pa naman akong nakikitang matindi o kabaliwang ginawa niya para masabi mong napakasama niyang tao.
Kaya interesting makita kung ano pa ang gagawin niya bago matapos ang flashback na to. Pero matindi pa rin ang pag-disagree ni Harold at sabi niya na balang araw magiging miyembro rin ng Elbaf ng world government. By the way, sa puntong ito, kalbo na si Harold. Napansin pa ito ni Rox at sabi niya, akala mo ba nakakaswerte ang pagpapakalbo mo? Galing ba yan sa isang cultural thing na napulot mo? Sabay tawa. Sabi naman ni Harold, si Garp natawa din sa akin. At dito, kahit si Rox ay nagpakita ng respeto kay Garp, ayaw ng taong yon sa top brass. Ibig sabihin sa mga namumuno sa world government. Mas bagay pa nga siyang maging pirata. At sa tingin ko, kung naging pirata lang talaga si Garp, walang duda na ire-recruit din niya to as a Rox Pirates. Kung nagtagumpay lang talaga si Rox na ma-recruit si Harold at possibly si Garp sa kanyang crew, paniguradong mawawala sa mapa ang Holy Land. Kahit pa siguro Redline ay kaya nilang pulbusin. Nakaka-excite nga din, di ba, ang isang scene kung saan mag-uusap si Garp at Rox sa kanilang clash at susubukan ni Rox na i-recruit siya. Ano kaya ang isasagot ni Garp? Lalo na kung sasabihin ni Rox na pareho nilang kinamumuhian ang world government. Sumagot naman si Harold, isang napakalaking organisasyon ng world government. Oo, may mga bulok na tao sa ranks nila, pero maayos at marangal ang Navy. Dagdag pa niya, araw-araw, tumutulong ang karaniwang Marine para magligtas ng mga tao. Binanggit din ni Harold na may ilan sa kanila na galing na sa Elbaf, gaya ni John Giant. Kung mas maraming mandirigma mula sa bansa namin ang gagaya, magagamit nila ang kanilang natatanging lakas para makatulong sa mga tao kahit saan. Sabi naman ni Rox, nakakatakot yon. Tapos tanong pa niya kay Aida, bakit hindi mo siya kausapin, Aida? Ngumiti si Aida at sabi niya, kung anak ko si Harold, sasabihin ko sa kanya na piliin niya ng mabuti ang mga kaibigan niya. At sumagot naman si Rox ng wala namang ganyanan. Malinaw nga na si Rox ang tinutukoy ni Aida dito dahil tila para bang nagmistulang isang masamang impluensya si Rox kay Harold. Pero alam natin na nagbibiro lang talaga dito si Aida. Sobrang astig nga ng eksenang ito na nagpapakita ng lalim ng pagkakaibigan nila, nakakapag-usap at nakakapag-inuman silang dalawa lang. At si Rox pa mismo ang nagbibiro sa paboritong babae ni Harold. Malinaw na ipinapakita ni Oda ang moment ng matinding pagkakaibigan nila Rox at Harold para mas maging nakakagulat ang susunod na mangyayari. Pero bago yon, mapunta naman tayo sa Navy HQ, kung saan may mga bigating pangalan na nag-uusap tungkol sa sitwasyon ng mga higante. Pinag-uusapan nila ang takot ng mga tao sa giants, inuulit ang madalas na sinasabi tungkol sa kanila. Kapag ang isang giant ay gumulong lang habang natutulog, pwedeng may mamatay. Kapag sila'y nagalit, may mawawalan ng buhay. Sa tingin mo ba kayang magsama ng mga tao at ng ganitong mga nilalang? Yan daw ang sinabi sa kanila. At may isa pang sumagot ng marinig yon. Then makikita natin dito sina batang Vice Admiral Garp, Vice Admiral Sengoku, Vice Admiral Tsuru at si Admiral Kong. Ang malaking takeaway dito ay baka may legendary Fleet Admiral noong panahong ito na ipapakita pa sa flashback dahil hindi pa Fleet Admiral si Kong na posibleng matatalo ng isang karakter gaya ni Rox kaya mapipilitan siyang umangat. Tingnan natin kung paano yun mangyayari. Sa ngayon, kumakain sila at sabi ni Garp ay ayos lang sa kanya kung sasali si Harold sa Navy pero hanggang doon lang. Dagdag naman din ni Sengoku, si Harold ay isang tapat na tao. Tinusubukang matuto mula sa kasaysayan at baguhin ang Elbaf. Sabi naman ni Tsuru, may mga rumors din siyang nakalap na nire-recruit siya ni Rox. Kung totoo yon, baka hindi nakakayanin ng Navy na labanan sila. Kapansin-pansin din na pinakita si Kong dito bilang mas bata at parang kinakabahan. Hindi tayo sanay na makita siyang ganto. Pinagpapawisan, kabado, at pilit na binabalanse ang magkaibang opinyon ng mga nasa taas at nasa mas mababang ranggo. Sabi ni Kong sa kanila, magaganda ang punto nyo. Pero ganito talaga, nakakainis, nasa gitna tayo ng bato at matigas na lugar ngayon, pero hindi mo maikakaila ang mabangis at marahas nilang record. Napaka-aggressive talaga ng young Garp at sabi pa niya na yun mismo ang klaseng lakas na kailangan nila. Habang may pagkain pa sa bibig, pinagmanahan talaga ni Luffy. Nakakagulat kung gaano siya ka-committed maging Marine kahit na ayaw niya mismo sa sistema. Sabi naman ni Sengoku, bilisan nyo na lang at gawin ng member nation ng Elbaf. Sabi naman ni Tsuru, kung ako lang ang masusunod, wala namang problema. Ibig sabihin, lahat ng mga Rising Stars at Future Legends ay sang-ayon na maging member nation ang mga Giants. Pero malinaw na iba ang utos na natanggap ni Kong mula sa nakakataas. Kaya kahit gaano pa ka-legendary ang mga Vice Admiral na ito balang araw, maliit lang ang halaga ng opinyon nila.
Ito mismo ang sinasabi ni Harold. May mabubuting tao sa Marines, pero ang tanong, may saysay ba kung laging ang corrupt na top brass ang may huling desisyon? At dito na nagsisimula ang huling at marahil pinaka-exciting part ng chapter na naganap. 42 years na ang nakalipas sa Hachinosu. Sa nakaraang chapter, sinabi na papalitan ni Shaki si Gloriosa bilang captain ng Kuja Pirates. Pero ngayon, mabilis ang jump forward at makikita nating nag-quit na agad siya sa Hachinosu o tinatawag ding Pirate Island. Nagkakagulo ang mga tao sa balita. Sinasabing napakalaking pangyayari nito. Tandaan, si Shaki ang itinuturing pinakamagandang babae sa buong mundo noong panahong ito. Halos lahat ng lalaki ay apektado. Nalulungkot ang mga pirata dahil iniisip nila na hindi na nila makikita si Shaki sa karagatan. Nakakatawa pa nga dahil may mga lumuhod na parang gumuho ang mundo nila. Sumisigaw ng hindi pwede. Naglayag ako dahil pinangarap kong atakihin ng Kuja Pirates ni Shaki. Ang kulit din nitong mga hinayupak. May iba namang nagsasabi, sayang, nasayang ang kabataan natin kay Shaki-chan. Maging si Gloriosa ay pinapakita ring nagbabasa ng balitang nag-retire na ang kanyang vice captain habang nagre-relax kasama si Linlin. Tinanong ni Gloriosa ang sarili niya, ano bang ginagawa mo, Shaki? Bigla namang nagtanong si Big Mom kay Gloriosa, sa tingin mo ba nag-quit din siya gaya ng sa ginawa mo para habulin ng isang lalaki? Lagi na lang bang nauuwi sa kapahamakan ang pag-ibig sa isla ng mga babae? At ang nakakatawang sagot naman ni Gloriosa, alam mo ba talaga ang sakit ng pag-ibig? Ikaw, kung naglalabas ka ng anak parang popcorn lang. Pero impressive pa rin na nagagawa ni Linlin yon habang isa pa siyang active at nakakatakot na Rocks Pirate. Parang nakakatawa nga isipin na baka minsan buntis siya habang lumalaban. Dagdag pa ni Gloriosa, sa totoo lang, hindi ko ma-imagine na magla-lovesick siya. Hindi ko siya mapapatawad kung hahabulin din niya si Roger. Alam naman natin na si Shaki ay napunta kay Rayleigh, kaya wala siyang dapat ikabahala. Pero nakakatawa pa rin na naisip ni Gloriosa ang ganitong bagay. At kung ito man ang dahilan o hindi, exciting pa ring malaman kung ano talaga ang naging dahilan ng pag-alis niya. Pagkatapos nito, nagkaroon pa ng isa pang nakakatawang eksena na tiyak na interesting para sa lahat. Tungkol ito kay Miss Bakin at Whitebeard. Ang ganda ng dynamic nila lalo na kung iisipin natin si Weevil sa future. Sabi ni Bakin, lagi na lang si Shaki ang pinag-uusapan. At least para sa akin ka lang. Diba Newgate? Kitang-kita na gusto talaga niya si Whitebeard. Pero malamig ang sagot ni Newgate sa kanya. Hindi ako mai-inlove sa'yo kahit kailan. Sa totoo lang, parang anak din talaga ni Newgate si Weevil kung ganito kakulit ang karakter ni Stussy dati, diba? Pero kayo, ano sa tingin nyo? Kung titignan natin, parang mag-asawang matagal nang nagsasama kung magtalo sina Bakin at Whitebeard. At talagang close sila. Nagalit naman dito si Bakin at sabi niya, habang lumalapit kay Newgate, anong sinabi mo? Ako ang popular sensation, si Miss Bakin. At diretso lang nasagot ni Whitebeard, hindi pa ba sapat yon? Sagot naman ni Bakin, hindi pa, dahil sa ikaw ang gusto ko. Then biglang may sumigaw sa paligid, ano to? May nangyayaring kakaiba. Anong problema? May nagsabi dito na, andito daw ang Kuja Pirates at papalapit na sila sa dalampasigan. Then makikita natin ang pagdating ni Shaki sa Pirate Island habang sinasabi ng narrator na sa kasaysayan ng Pirate Island, ang insidenteng ito ay kabilang sa pinakamalalaki kahit sa dami pa ng kaguluhang susunod. Ang pagdating ng pinakamagandang idol sa buong mundo na nagdulot ng kaguluhan sa pugad ng mga pirata. Pagpasok pa lang niya, lahat ay napaluhod na may heart sa mga mata. Tinawag pa nila siyang Diyosa at sinabing masaya na silang mamatay basta makita lang siya. Yung iba, iniisip kung nananaginip ba sila at kinumpara ang ganda niya sa nakakasilaw na liwanag. May nagtanong din kung sasali ba siya sa Rocks Pirates kagaya ni Gloriosa. Pero sagot niya, hindi, gusto ko lang tumira dito sandali. At sobrang ang nagulat ang lahat sa sagot ni Shaki. Dagdag pa niya, wala ring silbi ang mag-quit kasi hindi ako titigilan ng Marines. Simulat sa pool, pirata na ako. Pinapakita lang nito na alam niya ang bigat ng pangalan niya. Kahit anong gawin niya, hindi siya pakakawalan ng Marines. So dito muna ako magtatago kasama niyo. Poprotektahan din naman niyo ako, di ba? Tanong niya. Siyempre naman, kami ang bahala. Sagot nila. Nang sabihin naman ni Shaki na, ang baho dito, sabi naman ng mga hinayupak. Lilinisin namin kaagad to. Nang sabihin naman niya na, gusto kong magbukas ng tindahan. Sabi nila, kami na ang gagawa para sa'yo. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Then dumating si Rox kasama ang kanyang crew, nagrereklamo siya sa ingay. Sabi niya, bakit ang iingay ng mga dagang to? Sagot naman ng mga pirata, huwag mo siyang sisisihin Rox. Kami ang may gawa nito. Makikita natin na bukas na ang rip-off bar ni Shaki at sobrang sikat nito. Naaabot ng mahigit 1 buwan bago makapasok dito. Sabi niya, welcome! Ang saya kong makita kayo. At sabi niya kay Rox habang nag-aayos ng kanyang buhok,
Sabi niya, ikaw ang magiging first customer ko, habang nakangiti kay Rox. Gusto mo ba ng maiinom? At kung iniisip mo na magagalit si Rox sa kanya o sa ingay, nagkakamali ka. Tulad ng iba, lumabas din ang puso niya sa dibdib. Pati si Newgate, ganun din. At nakikita si Shaki ng lahat bilang anghel. Sabi ng narrator, si Shaki ay parang bulaklak na nagbubloom sa tuyong disyerto. Ang presensya niya mismo ang nagbigay buhay sa isla. Ang mga pirata ng Hachinosu ay itinuring siyang kayamanan, isang hindi mapapalitang hiyas. Sa kasamaang palad, dagdag pa ng narrator, ang isang kayamanan laging nagiging target ng pagnanakaw. Malinaw na pinapakita na si Shaki, katulad ni Helen of Troy, ang naging dahilan ng matinding digmaan sa God Valley. Sa mga nauna pang chapter, sinabi ni Garp na hindi mo basta-basta na lang nanakawin ang crown jewel ng Pirate Island. Siyempre, babalikan nila ito. Ibig sabihin, kaya pala lahat ay nadamay dahil obsessed silang lahat kay Shaki. Siguro ito rin ang magpapaliwanag ng ilang kilos at alliances na nangyari. Pero kailangan pa nating hintayin ang susunod pa na mga mangyayari. Sa ngayon, si Rox ay tuluyang nabighani at sinabi niya na tutulungan niya si Shaki at sobrang bango daw nitong bar. Pagkatapos ng medyong magaan na eksena, biglang mapupunta ang scene sa Room of Authority sa Holy Land, kung saan seryosong may binabalak ang mga elders. Sabi nila, sige, iparating nyo to kay Harald. Tatanggapin namin ang pagpasok ng Elbaf sa world government pero may isang kondisyon. Kailangang patayin ng mga mandirigma ng Elbaf si Rox. At dito na pumapasok ang betrayal sa usapan. At sa totoo lang, ang ganitong burden ang pwedeng magpaliwanag kung bakit nag-iba ang ekspresyon ni Harald sa paglipas ng panahon. Dahil baka nakompromiso niya ang kanyang prinsipyo para sa mas malaking kapakanan ng kanyang bansa. O kahit sa tingin niya lang na mas malaking kabutihan yon. Dahil dito, matatalo si Rox pero hindi dahil mas malakas ang kalaban, kundi dahil sa betrayal at hindi siya handa para dito. Kaya naman nananatili pa rin yung legendary aura ng lakas na binuo ni Oda para sa kanya. Pero kayo, ano ang pananaw nyo sa lahat ng to? Si Shaki ba talaga ang dahilan ng God Valley incident? Magta-tridor ba si Harald at papatayin si Rox? At ano pa ang pinakatumatak sa inyo sa chapter na ito at pati na rin sa mga susunod? Sobrang saya ko sa mga flashbacks na to. Personally, hindi na ako makapaghintay sa mga susunod pa. Hanggang dito na muna at maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli. Paalam na muna sa lahat.